Napatigil ka na ba upang magtaka? Paano kung ang isa sa mga pinakakilalang hula ng Biblia ay hindi nagbabago ngayon at halos walang nagsasalita tungkol dito? Ang ilog Euphrates, na binanggit ng higit sa 20 beses sa banal na kasulatan o mula sa Genesis hanggang sa paghahayag, ay nawawala. At kung ano ang hindi natuklasan sa ilalim ng dry bed nito, ay higit pa sa bato at alikabok. Ito ay isang pintuan, isang babala, isang espiritual na alarma na sumisigaw sa buong mundo. Ang mga tunnels, sinaunang kadena, pinahihirapan na tinig, at mga pagkasira ay walang maipaliwanag na makikita ngayon sa unahang pagkakataon sa kasaysayan. Binibigyan ka ng mga siyentipiko ng lohikal na paliwanag. Ngunit ang Biblia, binibigyan ka ng Biblia ng katotohanan, at ang katotohanan na iyon ay chilling. Hindi lamang ito tagtuyot, ito ay isang banal na signal. Ang pahayag 16:12 ay nagpapahayag na ang Euphrates ay matuyo upang ihanda ang daan para sa mga hari mula sa silangan. Nangyayari ito sa ngayon. Ngunit paano kung iyon lamang ang simula? Paano kung sa ilalim ng katahimikan ng media, mayroong isang mas malalim na agenda upang itago kung ano ang nagpapatunay sa Biblia? Paano kung ang mga kakaibang pagpapakita na ito ay ang mga palatandaan na pinag-uusapan ng Diyos at ang karamihan ay masyadong ginulo upang makinig? Binalaan tayo ni Hesukristo, kapag nakita mo ang mga bagay na ito, alam na malapit na ang wakas. Mateo 24:33. Kaya bakit hindi tayo nagbabayad ng pansin? Kung nakaramdam ka ng isang espiritual na kalungkutan kanina lamang, kung naramdaman mo na ang isang bagay ay hindi tama sa mundo, ang video na ito ay magbubukas ng iyong mga mata sa kung ano ang sinusubukan na sabihin sa amin ng langit. Hindi ito natatakot, paghahanda nito. Malapit mong makita ang katibayan na tinutupad ng Diyos ang kanyang salita sa harap ng aming mga mata. At ang pinakamalakas na bahagi, may oras ka pa upang tumugon, ngunit hindi gaanong. Sapagkat kapag nasira ang pangwakas na selyo, walang babalik. Manatili hanggang sa wakas dahil ipinangako ko sa iyo, kung ano ang ibubunyag namin ay iling ang iyong kaluluwa at mag-aapoy sa iyong pananampalataya. Ang pagpapatayo ng Euphrates ay hindi lamang hula na matupad. Ito ay isang personal na mensahe mula sa Diyos sa iyo. At ang tanong na dapat mong sagutin ay, handa ka na ba? Halos mahirap paniwalaan na ang isang ilog ay maaaring hawakan ang mga lihim ng parehong paglikha at pagtatapos ng mga araw, ngunit iyon mismo ang ginagawa ng Euphrates. Mula sa pinakaunang mga pahina ng Biblia, sa Genesis 2:14, ang ilog na ito ay lilitaw bilang isang banal na marker sa hardin ng Eden na lumapit malapit sa lugar kung saan huminga ang sangkatauhan. Hindi lamang ito isang stream ng tubig. Ito ay isang saksi sa pagtaas at pagbagsak ng mga imperyo mula sa makapangyarihang Babylonia hanggang sa natatakot na Assyria. Ginamit ng Diyos ang ilog na ito bilang isang hangganan ng heograpiya, isang mapagkukunan ng buhay at isang simbolo ng makahulang. Sa katunayan, para sa mga may mata ng pananampalataya, ang Euphrates ay hindi lamang naging isang ilog. Palaging ito ay isang espiritual na linya na iginuhit ng kamay ng makapangyarihan sa lahat, para bang nagsasalita ito hindi sa mga salita, ngunit sa kasaysayan mismo. At ngayon, ang boses nito ay mas malakas kaysa dati. Kapag ang Euphrates ay dumadaloy ng malakas, nagbigay ito ng mga sibilisasyon. Ngunit ngayon, habang ito ay nalulunod, tila nagbubunyag ng iba pa, mas madidilim. Ayon sa Biblia sa Apokalipsis 16:12, ang pagpapatayo ng ilog na ito ay hindi ordinaryong tagtuyot. Ito ay isang senyas, isang paghahanda. Ibinuhos ng ika-6 na anghel ang kanyang mangkok sa Great River Euphrates at ang tubig nito ay natuyo upang ihanda ang daan para sa mga hari mula sa silangan. Iyon ay hindi lamang patula na wika, ito ay makahulang katotohanan. At ang nakamamanghang ngayon ay ngayon, sa ating henerasyon, ang eksaktong kababalaghan na ito ay nangyayari bago ang ating mga mata. Wala sa alamat, wala sa talinghaga, ngunit sa real-time, real-world, masusukat na pagtanggi. Maaari ba itong maging sandali na nakita ng mga propeta noong mga siglo na ang nakalilipas? Marami ang naniniwala na ang nangyayari ay hindi lamang tungkol sa klima o patubig. Oo, pinag-uusapan ng mga siyentipiko ang mga dam sa Turkey at pagtaas ng temperatura,
ngunit para sa mga nabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi lamang sa pamamagitan ng paningin. Ang tanong ay nananatiling, bakit ngayon? Bakit tayo? At ano ang sinusubukan na sabihin ng Diyos? Maaari biyang ang pagpapatayo ng sinaunang ilog na ito ay isang banal na pagtawag sa paggising, isang pagsabog ng trompeta na nagbabala sa mundo na magsisi upang bumalik kay Hesukristo bago ito huli? Mayroong isang lumalagong kahulugan sa mga mananampalataya na hindi lamang tayo nakasaksi sa isang natural na paglilipat, ngunit isang supernatural na mensahe. Ang isa na hinihimok sa atin na maghukay ng mas malalim sa Biblia upang manalangin ng masigasig at ihanda ang ating mga puso para sa kung ano ang nasa unahan. At hindi iyon isang mensahe ng takot, ito ay isang mensahe ng pananampalataya. Dahil sa bawat henerasyon, ang Diyos ay nagbibigay ng mga palatandaan. Hindi niya iniiwan ang kanyang mga tao, tulad ng nakita ni Noe na darating ang baha. Tulad ng sinundan ng mga pantas na lalaki upang hanapin si Kristo, binigyan din tayo ng mga palatandaan upang maunawaan ang mga oras. Kung naramdaman mo na ang pag-agaw sa iyong espiritu, ang bulong na nagsasabing ang mundong ito ay nagbabago, hindi mo iniisip ang mga bagay, nakikilala mo sila. Iyon ang banal na espiritu na nag-anyaya sa iyo na gising, maging alerto at bumalik sa mga katotohanan ng banal na kasulatan. Sapagkat sa mga sandali na tulad nito, ang salita ng Diyos ay naging ating kumpas, gabay at ating kalasag. Kaya ngayon, habang inihayag ng ilog ang dry bed nito, ang tanong ay hindi lamang kung ano ang hindi natuklasan ng pisikal, ngunit kung ano ang ipinahayag sa espiritual. Ano ang ibig sabihin nito para sa amin bilang mga naniniwala kapag ang isang ilog na nabanggit ng higit sa 20 beses sa Biblia ay nagsisimula na mawala? Maaari ba itong katulad ng ilog, ang ating oras ay tumatakbo din? Siguro hindi ito tungkol sa gulat, ngunit tungkol sa paghahanda. Marahil hindi ito ang wakas, ngunit ang simula ng isang tawag sa kabanalan, sumuko, mabuhay ng matapang para sa Diyos. At iyon mismo ang dahilan kung bakit dapat nating magpatuloy, dahil kung ano ang hindi natin natuklasan sa susunod sa ilalim ng tuyong ibabaw ng Euphrates ay hahamon ang lahat ng naisip nating alam. Sa unang sulyap, kung ano ang nangyayari sa Euphrates River ay maaaring parang isa pang krisis sa kapaligiran. Ang mga eksperto sa klima ay tumuturo sa pagtaas ng pandaigdigang temperatura, mga dekada ng maling pamamahala ng tubig, at ang napakalaking mga dam ay nagtayo ng agos sa Turkey. At oo, ang mga paliwanag na iyon ay may katuturan sa ibabaw. Ang ilog na minsan ay nagpapakain ng mga sibilisasyon ay nahihirapan na ngayon upang mabuhay sa ilalim ng bigat ng modernong unlad at kawalan ng timbang sa ekolohiya. Ang mga magsasaka sa Iraq ay nanonood ng kanilang mga patlang na pumutok sa ilalim ng araw. Ang mga buong pamayanan ay pinipilit na lumipat, naghahanap ng tubig tulad ng mga sinaunang nomad. Ngunit sa likod ng bawat likas na dahilan, madalas na isang espiritual na dahilan, itinuturo sa atin ng pananampalataya na ang nakikita natin sa ating mga mata ay madalas na tumuturo sa hindi natin nakikita sa ating mga puso. Maaari bang pinapayagan ng Diyos ang tagtuyot na ito hindi bilang isang parusa ngunit bilang isang paghahanda ng makahulang? Kung titingnan natin ang Apokalipsis 16:12, nakakakita kami ng isang bagay na tiyak. Ibinuhos ng ika-6 na anghel ang kanyang mangkok sa Great River Euphrates, at ang tubig nito ay natuyo upang ihanda ang daan para sa mga hari mula sa silangan. Hindi ito simbolikong tula. Ito ay isang roadmap para sa mga pagtatapos ng oras, at ang pag-align ay chilling. Sa ngayon, ang Euphrates ay pagpapatayo. Sa ngayon, ang mga tensyon ay tumataas sa silangan. Sa ngayon, ang mga kapangyarihan sa mundo ay nakahanay sa mga paraan na salamin kung ano ang nakita ni John the Revelator. Kaya nagkataon ba ito? O ito ba ay banal na orkestra? Para sa mga naniniwala kay Hesukristo, ang sagot ay malakas na nakasalalay sa huli. Wala sa Biblia ang nangyayari sa pamamagitan ng pagkakataon. Ang bawat taludtod, bawat hula, bawat kilusan ng kalikasan, lahat ito ay sumasalamin sa tinig ng Diyos. Pag-isipan ito, ang Diyos ay palaging gumagamit ng kalikasan upang makipag-usap. Nagpadala siya ng apoy mula sa langit upang makipag-usap kay Elias. Hinati niya ang pulang dagat para kay Moises.
Pinakalma niya ang mga bagyo sa pamamagitan ng isang salita sa pamamagitan ni Hesukristo. Kaya bakit hindi niya gagamitin ang pagpapatayo ng isang ilog upang makuha ang atensyon ng mundo? Ang Biblia ay hindi kailanman naghihiwalay sa pisikal mula sa espiritual. Magkasama silang magkasama. Ang tagtuyot ng Euphrates ay maaaring maging isang espiritual na tagtuyot na nagbabala sa atin ng ating sariling kawalang kasiyahan. Siguro, ang paraan ng Diyos na sabihin, umasa ka sa mga sistem, sa mga gobyerno, sa lakas ng tao, ngunit ngayon ay oras na upang bumalik sa akin. At ang mensahe na iyon ay sumasalamin ngayon kaysa sa dati. Para sa ilan, maaaring mas madali itong tanggalin ang lahat ng ito bilang haka-haka. Ngunit ang pananampalataya ay hindi maghintay para sa ganap na patunay. Nakikinig ito para sa bulong ng Diyos sa hangin ng pagbabago. At kung nadama mo ang isang bagay na lumipat sa mundo, kung ang iyong espiritu ay pinukaw ng balita ng ilog na ito na nawala, hindi ka nag-iisa. Ang mga naniniwala sa lahat ng dako ay nakakagising, naramdaman na kung ano ang dating malayong hula ay naroroon na ngayon. Narito kung saan ang Biblia ay nagiging higit pa sa isang libro. Ito ay nagiging gabay para sa pagbibigay kahulugan sa ating tinitirhan. At kung tunay na naniniwala tayo na nagsasalita pa rin ang Diyos, dapat din nating paniwalaan na nagsasalita siya ngayon, malakas at malinaw, sa pamamagitan ng bawat patak ng mga Euphrates na nawala sa lupa. Kung gayon, ang tanong ay hindi kung ito ay isang natural na kababalaghan. Ang tanong ay, sapat ba sa espiritual na gising tayo upang makilala ito bilang makahulang? Maaaring sabihin ng mundo ito tungkol sa mga dam at droughts, ngunit ang mga may mata ng pananampalataya ay nakikita ang mga fingerprint ng Diyos. Inaanyayahan tayo ng sandaling ito na lumapit sa banal na kasulatan, hahanapin ang Diyos sa panalangin at magtanong, Panginoon, ano ang inihahanda mo sa amin? Dahil ang pagpapatayo ng ilog na ito ay maaaring ang unang tawag sa trumpeta ng isang bagay na mas malaki. At kung ano ang nasa ilalim ng kumukupas na tubig nito ay higit pa sa mga bato at nalikabok. Ito ay isang mensahe mula sa langit mismo. Ngayon, mas malalim tayo sa kung ano ang tunay na ipinahayag habang ang mga tubig ng Euphrates ay patuloy na umatras. Kung ano ang nakalantad sa ilalim ng sinaunang ilog nito ay malayo sa karaniwan. Iniuulat ng mga lokal ang hitsura ng mga matagal na nakatagong mga lagusan, malilim na mga kuweba at napakalaking mga istruktura ng bato na sumalungat sa agarang paliwanag. Ang mga ito ay hindi nalalabi sa modernong konstruksyon, sila ay sinaunang, ang ilan ay naniniwala kahit na pre-biblical. Ang paglalakad sa pinatuyong landas ng ilog ay naramdaman tulad ng pagpunta sa isang nakalimutan na mundo. Ang katahimikan ay nakapangingilabot, halos sagrado, na puno ng isang mabibigat na pag-igting. At para sa mga lumapit na may isang puso na bukas sa Diyos, naramdaman na parang ang mundo mismo ay naghahayag ng isang kwentong nakasulat. Nang matagal, naghihintay para sa tamang sandali na maipalabas. Isang kwento ng Biblia na hinted sa at isa na ngayon ay tumangging manatiling nakatago. Ngunit hindi lamang ito ang nakikita na hindi nakakaligalig. Ito ang naririnig. Ang mga ulat ay lumitaw mula sa mga sundalo at mga taga-baryo na naglalarawan ng mga tunog ng chilling, mga chain-chain, bulong na tinig, nagdurusa na sumisigaw sa mga tunnels. Ang ilan ay nagsasabing parang tinig na umiiyak para sa awa. Ang iba ay nagsasabing narinig nila ang mga pangalan na sinasalita sa mga wika na hindi nila naiintindihan. Isang sundalo ang naiulat na tumakas sa kanyang post matapos marinig ang mga hiyawan na nanumpa siya ay nagmula sa malalim na ilalim ng lupa. Ang mga tunog na ito ba ay natural na mga paggalang o mga espiritual na pagpapakita? Para sa mga naniniwala sa kapangyarihan ng Biblia at ang katotohanan ng espiritual na pakikidigma, ang sagot ay nakasalalay sa isang bagay na mas malalim, isang bagay na nagsasalita ng paghuhusga, pagkabihag, at marahil kahit na pagkabilanggo sa Biblia. Ang mga kwentong ito ay hindi bago. Sa Apokalipsis 9:14-15, nagsasalita ito ng apat na mga anghel na nakatali sa Great River Euphrates, naghihintay na mapalaya sa mga oras ng pagtatapos. Maaari bang ang mga tunog na ito ay ang mga echoes ng hula na ito? Maaari bang ang mga kadena na narinig sa kadiliman ay ang mga pinipigilan ang mga nakakatakot na nilalang hanggang sa kanilang itinalagang oras? Ang Diyos ay hindi nag-aaksaya ng simbolismo.
At kapag paulit-ulit na binabanggit ng bianal na kasulatan ang isang lokasyon, ito ay para sa isang kadahilanan. Ang Euphrates ay hindi lamang isang makasaysayang marker, ito ay isang espiritual na gateway. At ngayon, ang gate na iyon ay maaaring magsimulang mag-creak bukas. Ang takot na naramdaman ng mga tao na malapit sa mga kuweba na ito ay hindi lamang pamahiin. Ang espiritual na pag-unawa ay nagbabala sa kanila ng isang bagay na hindi nakikita. Ngunit mas malalim ang mga pagpapakita. Marami sa mga nakapalibot na rehiyon ang nagulat ng matinding bangungot, pagkalumpo sa pagtulog, at kahit na marahas na pag-atake ng espiritual mula nang magsimulang matuyo ang ilog. Ang mga pangarap ng mga sinaunang laban, mga mukha ng demonyo, at ang mga baha ng apoy ay pinagmumultuhan ang mga gabi ng mga nakatira sa malapit. Sinabi ng mga magulang na ang kanilang mga anak ay nagising na sumisigaw. Nakakapit sa kanilang mga dibdib, hindi makapagsalita. Ang mga pinuno ng espiritual sa lugar ay may hawak ng mga vigil na huli-gabi, ang pagpapahid ng mga bahay na may langis, at pagbigkas ng banal na kasulatan upang maibalik ang kanilang pinaniniwalaan ng mga mapang-api na puwersa. Hindi ito katang-isip, ang pananampalataya nito ay nakakatugon sa mga linya ng hula. Kapag sinabi ng Biblia, hindi kami nakikipagbuno laban sa laman at dugo, ngunit laban sa mga punong guro, mga taga-Efeso, kamay duwevi, hindi ito nagsasalita ng makasagisag. Ito ay isang larangan ng digmaan, kapwa pisikal at espiritual. At gayon, paman sa gitna ng takot nag-aalok ang Diyos ng kalinawan. Hindi niya pinapayagan na tumaas ang kadiliman nang walang unang pagbibigay kapangyarihan sa kanyang mga tao na tumugon. Ang tanong ay hindi kung nangyayari ang mga bagay na ito. Ang mga patuto ay napakarami, masyadong pareho. Ang tanong ay paano tayo maghanda? Paano tayo matatag sa pananampalataya kapag ang lupa mismo ay tila nanginginig sa misteryo? Ang drying Euphrates ay nagbabalik sa mga layer ng oras upang ipakita sa amin kung ano ang nakatago, ngunit upang pukawin din kung ano ang natutulog sa atin. Isang banal na katapangan, isang tawag sa digmaang espiritual, at isang nabagong pagkadalian upang maiangkin ang ating buhay kay Hesukristo, sapagkat habang ang ilog ay sumusuko sa mga lihim nito, tinawag din tayo upang alisan ng takip ang lakas na inilagay ng Diyos sa loob natin. At ang lakas na ito ay kakailanganin habang ngayon ay lumingon tayo sa mas malalim na koneksyon sa hula. Ay merong isang bagay na hindi may kakaila na makapangyarihan tungkol sa kung paano direkta ang aklat ng paghahayag na diretso sa kung ano ang nasasaksihan natin ngayon. Ang Euphrates ay hindi lamang nabanggit ng kaswal. Ito ay naka-embed sa mismong puso ng mga makahulang kaganapan. Sa Apokalipsis 9:14-15, nabasa natin, pakawala ng 4 na mga anghel na nakasalalay sa Great River Euphrates. Ang taludtod ay nagpapatuloy sa isang kakila, kilabot na kinahinatnan. Ang mga anghel na ito ay ilalabas upang patayin ang isang pangatlo ng sangkatauhan. Hindi iyon talinghaga, iyon ang banal na paghatol. At habang ang ilan ay maaaring magsipilyo nito bilang apocalyptic exaggeration, ang mga naglalakad sa pamamagitan ng pananampalataya ay nauunawaan na kapag ang Diyos ay nagsasalita sa pamamagitan ng kanyang salita, ito ay tumpak. Ngayon sa nakalantad na ilog, dapat tanungin ng isa, papalapit ba tayo sa sandaling ito ay tatanggalin ang mga nilalang na ito sa mundo? Maraming mga teologo ang naniniwala na ang mga anghel na ito ay hindi messenger ng pag-asa, ngunit ang mga nilalang ng pagkawasak, paghuhusga ay tinataka ng Diyos mismo hanggang sa itinalagang oras, at hindi sinasadya na sila ay nakatali sa Euphrates. Ang ilog na ito, na dating nagbigay buhay sa Eden, ngayon ay minarkahan ang threshold ng banal na hustisya. Ang bawat pulgada ng pagpapatayo nito ay isang countdown. Isang paalala na ang orasan ng Diyos ay nakakurot at hindi namin sinasadya na huwag pansinin ang mga palatandaan. Ang mga may pananalig kay Hesukristo ay maaaring makaramdam ng paglilipat ng kapaligiran. May pagkabalisa sa mundo, isang espiritual na pag-alog. Para bang ang langit at lupa ay kapwa humihinga, naghihintay para sa huling paglaya na iyon. At ang Biblia ay hindi nahihiya tungkol dito. Ito ay bahagi ng pagtatapos ng oras. Ang mas nakakaengganyo ay kung paano ang kasalukuyang mga natuklasan sa arkeolohiko ay tila nakakasama sa pangitain na ito sa Biblia. Ang mga estruktura ay hindi pa nakikita,
Ang mga tunnels ay napakalalim, nilalabanan nila ang modernong paggalugad. Ang mga napakalaking kadena na nakalock sa mga pader ng bato, na parang isang bagay o isang tao ay sinadya upang mapigilan. Maaari ba itong maging katibayan ng kung ano ang pagturo ng paghahayag sa lahat? Ang ilan ay nanunuya sa ideya, ngunit maging matapat. Gaano kadalas na ipinapakita ang hula sa mga paraan na hindi handa ang mga tao? Nalagpasan ng mga Pariseo ang Mesiyas na nakatayo mismo sa harap nila. Mawawala ba ang mundo ng mga palatandaan ng babala na inilibing sa ilalim ng Euphrates? Ang pananampalataya ay nagpapaalala sa atin na ang espiritual na pagkabulag ay mas mapanganib kaysa sa pisikal na tagtuyot. Ito ay hindi lamang tungkol sa mga sinaunang anghel o kakaibang ingay sa ilalim ng lupa. Tungkol ito sa pagkakahanay, ang pagkakahanay ng hula ng Biblia, pag-igting ng geopolitikal at mga palatandaan ng supernatural. Lahat ay nagsisimula upang tumugma. Pinalaan tayo ni Hesukristo sa Mateo 24 na sa mga huling araw, ang mga palatandaan ay tataas. Mga wars, tsismis ng mga digmaan, lindol at o mga palatandaan sa langit. At narito kami, kasama ang pagpapatayo ng Euphrates, kakaibang presensya na naramdaman. At ang mga kapangyarihan sa mundo ay lumapit sa salungatan. Kapag ang mga bagay ay tumutugma sa Biblia ng perpekto, hindi ito sinasadya. Katuparan ito, hindi nagtatago ang Diyos. Siya ay nagpapahayag. At ang mga nakikinig na may espiritual na tainga ay maririnig siya ng malakas at malinaw sa pamamagitan ng mga pahina ng banal na kasulatan at ang pulso ng mundo sa kanilang paligid. Ngayon, higit pa sa dati, tinawag tayo upang bigyang pansin. Ang paghahayag ay hindi isang libro ng takot. Ito ay isang libro ng paghahanda. Inihayag nito na huwag takutin, ngunit magbabala, maghanda, magising. Ang pagpapatayo ng Euphrates, ang posibilidad ng mga nakatali na mga anghel, ang paglutas ng mga misteryo, ito ang lahat ng bahagi ng plano ng Diyos. At sa planong ito, ang mga tapat ay hindi mga manonood, mga kalahok sila. Tinatawag tayong maglakad ng matapang na nakaugat sa salita, nakabase sa pananampalataya at nakasuot ng kapangyarihan ng Diyos. Habang nagbubukas ang mga piraso ng paghahayag, sumulong tayo sa susunod na layer ng misteryo o kung saan ang katahimikan na nagahari at ang mga media outlet ay hindi nagsasalita habang ang ilog ay patuloy na tuyo. Ang mga koponan ng mga arkeologo, lalo na mula sa Turkey, ay tahimik na ginalugad kung ano ang namamalagi sa ilalim. At ang nahanap nila ay walang maikli sa pambihirang. Ang mga pagkasira ng pre-Babylonian ay lumitaw na naghahayag ng isang arkitektura na tumututol sa aming pag-unawa sa sinaunang konstruksyon. Ang mga malalim na silid na inukit sa pitch black na bato. Napakalaking kadena ay nakulong sa bato na parang idinisenyo upang pigilan ang isang bagay na hindi maisip na lakas. At narito ang chilling part, ang ilan sa mga kadena na ito ay hindi na-rust sa oras. Lumilitaw ang mga ito na kakaibang buo na hindi nabubulok ng pagkabulok na aasahan ng isang tao pagkatapos ng libong taon. Ang detalyeng yun lamang ay nag-iwan ng maraming mga eksperto na nag-alala. Ngunit sa mga may espiritual na mga mata, nakahanay ito sa mga babala sa Biblia. Ang Diyos ay may paraan upang mapangalagaan kung ano ang balak niyang ibunyag sa tamang oras. Kahit na mas nakagugulat ay ang mga pagkabigo ng teknolohiya sa mga site na ito. Ang mga kamera ay nagsara ng walang paliwanag. Ang mga aparato ng GPS ay nawala ng signal. Tumahimik ang mga radio. Ang mga napapanahong mananaliksik ay nag-ulat ng damdamin ng pagduduwal, pagkadismaya, at hindi maipaliwanag na gulat habang nasa loob ng ilang mga kuweba. Ang isang arkeologo, isang taimtim na Kristiyano, ay nagsabi na nakaramdam siya ng isang hindi nakikita na presyo na nagtutulak sa kanya, na parang may isang bagay na hindi nais na pumasok siya sa isang tiyak na silid. Binanggit niya ng malakas ang awit 91 at tagad na nakataas ang pandamdam. Hindi iyon sinasadya. Sinasabi sa atin ng Biblia na ang mga espiritual na puwersa ay tunay at aktibo. Ang mga Efeso 12 ay nagpapaalala sa atin, hindi kami nakikipagbuno laban sa laman at dugo. Paano kung ang mga pagkasira na ito ay hindi lamang mga labi ng kasaysayan, ngunit ang mga pintuan sa pagitan ng mga sukat
mga tagagawa ng mga hawak na pinipilit ng Diyos na manatiling selyadong hanggang ngayon. Ngunit sa kabila ng gravity ng mga pagtuklas na ito, hindi mo maririnig ang tungkol sa kanila sa balita sa gabi. Ang mga pangunahing media outlet ay kakaibang tahimik. Ang mga video ay naipost sa online na misteryoso. Ang buong mga channel na naguulat sa mga pagtuklas ng Euphrates ay naipalabas o natanggal sa kabuuan. Humihingi ito ng tanong, ano ang hindi nila nais na malaman ng mundo? Bakit pigilan ang salaysay kung ito ay hindi nakakapinsalang arkeolohiya? Ang totoo, ang pagpapatayo ng Euphrates at ang mahiwagang natuklasan ay hindi umaangkop sa sekular na agenda sa mundo. Ang anumang bagay na tumuturo sa Biblia, ang anumang bagay na nagpapatunay sa mga hula ni Hesukristo, ay agad na nakikita bilang mapanganib. Ngunit ang tapat na alam, kapag ang mundo ay nanahimik, madalas dahil ang Diyos ay nagsasalita ng malakas. At kung tahimik ang media nasa simbahan na magsalita, ngayon na ang oras para tumaas ang mga tao ng Diyos, hindi sa takot, ngunit sa matapang na pagpapahayag. Ang mga pagtuklas na ito ay hindi lamang kaakit-akit, sagrado sila. Kinumpirma nila ang banal na kasulatan. Kinukumpirma nila ang ating pananampalataya. Inihahanda nila kami sa kung ano ang nauna. At ang katotohanan na ang paghahayag na ito ay nakatago ay dapat mag-udyok sa bawat mananampalataya na humingi ng katotohanan hindi mula sa mga pamagat, ngunit mula sa salita ng Diyos. Dahil kapag itinatago ng mundo ang mga palatandaan, mas maliwanag ang Biblia. Sinabi mismo ni Jesus, ang nakatago ay dadalhin sa ilaw, Lucas 8:17. At sa pagpapatayo ng mga buto ng Euphrates, ang Diyos ay nag-iilaw ng isang tugma ng banal na paghahayag para makita ng lahat. Kaya ano ang ibig sabihin ng lahat para sa atin ngayon? Nangangahulugan ito na hindi na natin kayang bayaran ang espiritual na pagkadismaya. Ang mga natuklasan sa ilalim ng Euphrates, ang mga kakaibang kadena, ang katahimikan ng media, lahat sila ay isang puzzle na mapa ng Biblia. At hindi ito natapos. Ang susunod na yugto ay hindi nagbubukas ngayon. Habang ginalugad pa natin, makikita natin kung paano ang mga palatandang ito ay hindi lamang arkeolohiko. Sila ay mga madiskarteng paggalaw sa malaking plano ng Diyos na patungo sa panghuling salungatan na nauna sa banal na kasulatan. Yangka, Euphrates ay naghahanda ng higit pa sa hula. Ito ay naglalagay ng daan para sa isang pangwakas na showdown. Ang Euphrates ay hindi lamang pagpapatayo para sa dramatikong epekto. Ito ay gumagawa ng paraan para sa isang bagay na napakalaking. Ang Apokalipsis 16:12 ay malinaw na ito. Ang ilog ay natuyo upang ihanda ang daan para sa mga hari ng silangan. Hindi ito patula na umunlad. Ang diskarte ng militar nito ay nakasulat libong taon na ang nakalilipas. At ngayon, nakakakita kami ng isang makahulang chessboard na bumubuo sa paligid ng sinaunang ilog. Ang mga bansa na minsan ay nabali ng politika at relihiyon ay biglang nakahanay. Ang Iran, Russia, Syria at kahit na ang China ay papalapit sa rehiyon sa sandaling na cradle ng Euphrates. Nagkataon? Hindi para sa mga naniniwala sa Biblia. Hindi hulaan ng Diyos. Plano niya. Posisyon siya. At kapag pinag-uusapan ng Biblia ang mga hukbo na tumatawid sa pinatuyong ilog, dapat nating kilalanin na nakatira tayo sa mismong window ng banal na pagkakahanay. Ngunit hindi lamang ito mga sundalo at tank na pinag-uusapan natin. Ito ang espiritu sa likuran nila. Ang digmaan ay hindi lamang naganap sa mga bala at bomba, ngunit may mga punong guro at kapangyarihan sa mga mataas na lugar. Ito ay kung saan ang pananampalataya ay nagiging higit pa sa personal, nagiging pandaigdigan. Nagbabala si Hesukristo sa Mateo 4:4 na ang bansang iyon ay babangon laban sa bansa at na ang mga digmaang ito ay magiging simula ng pananakit ng kapanganakan. Ang nakikita natin malapit sa Euphrates ay hindi random na pag-igting, ito ay makahulang pag-urong. Ang lupa ay umuungol, ang mga gobyerno ay bracing, at sa gitna ng lahat ang simbahan ay dapat na alerto sa espiritual na nakasuot ng buong sandata ng Diyos na hindi nakatayo sa gulat ngunit sa banal na layunin. At oo, ang ideya ng isang pangwakas na digmaan ay maaring makaramdam ng kilabot. Ngunit hindi tayo iniwan ng Diyos na walang pagtatanggol. Binibigyan kami ng Biblia ng bawat tool upang maghanda. Itinuturo ito sa atin na manood, manalangin,
at tumayo ng matatag. Hindi ito ang oras upang mag-scroll sa mga nakaraang mga headline. Ito ang oras upang sumisid ng mas malalim sa banal na kasulatan, upang mag-ayuno, upang mamagitan, at upang matiyak ang ating mga puso sa kalooban ng Diyos. Ang pananampalataya ay hindi tungkol sa pagtatago mula sa kaguluhan, tungkol dito. Tulad ni David bago si Goliath, tulad ni Esther sa harap ng hari, ipinanganak tayo ng ganito. Ang pagpapatayo ng Euphrates ay isang countdown sa isang bagay na sinabi sa amin na mangyayari at nangangahulugan ito na walang silid na naiwan para sa maligamgam na pamumuhay. Habang tinatanggal ng Euphrates ang landas para sa kung ano ang maaaring maging battlefront ng Armageddon, ang tanong ay hindi na kung, ngunit kailan. Hindi ito fiction sa Hollywood, ito ay katotohanan sa Biblia. At hindi katulad ng anumang pelikula, hindi ka lamang isang manonood. Ikaw ay bahagi ng kwento. Kung sa pamamagitan ng panalangin, sa pamamagitan ng pangangaral, sa pamamagitan ng mga gawa ng hustisya o pag-ibig, ikaw ay isang sundalo sa hukbo ng Diyos. Si Hesukristo ay darating hindi bilang isang kordero, ngunit bilang isang hari na may apoy sa kanyang mga mata. At ang lahat ng nangyayari ngayon ay naghahanda ng entablado para sa kanyang pagbabalik. Ang drying river ay ang trumpeta lamang. Ang labanan ay kabilang sa Panginoon, ngunit ang simbahan ay hindi dapat manahimik. Kaya narito kami na sumasabay sa mga huling piraso ay lumipat sa posisyon. Ang Euphrates ay dating duyan ng mga imperyo at ngayon maaari itong maging koridor para sa pandaigdigang paghaharap. Ngunit sa pamamagitan ng lahat ang Diyos ay nasa kontrol pa rin. Hindi siya nagulat, hindi siya inalog, at hindi rin tayo dapat. Ito ang ating oras upang maglakad sa pamamagitan ng pananampalataya na nakaangkla sa mga pangako ng Biblia. Alam na si Hesukristo ay nananatiling ating kapayapaan, ating kalasag, at ang ating tagumpay. Habang tinitingnan natin ang abot, tanaw, ng labanan, lumingon din tayo sa loob. Dahil kung ano ang susunod na tawag para sa isang malalim na espiritual na pagmuni, isang bagay na sundin ang mga palatandaan, isa pa itong tumugon sa kanila. Ang pagpapatayo ng Euphrates, ang mga nakatagong tinig, ang mga sinaunang kadena, at ang tumataas na pandaigdigang igting lahat ay tumuturo sa isang malungkot na katotohanan. Ang mundo ay lumilipat patungo sa isang pangwakas, ngunit hindi tayo iniwan ni Hesukristo nang walang tagubilin. Sa Mateo 20:33, sinabi niya, "Kapag nakita mo ang lahat ng mga bagay na ito, alam na malapit ito sa mga pintuan." Hindi lamang ito isang obserbasyon, ito ay isang tawag sa pagkilos. Ang Diyos ay hindi interesado sa mga manonood. Tumatawag siya para sa mga espiritual na mandirigma. Ang simbahan, ngayon higit pa kaysa sa dati, ay dapat na tumaas tulad ng ginawa ni Juan Bautista, ang pag-iwas sa ilang, ihanda ang daan ng Panginoon. Ang paghahanda na iyon ay nagsisimula hindi sa isang megaphone, ngunit sa puso, na may pagsisisi, sa pagsuko. Ang sandaling ito sa kasaysayan ay hindi tungkol sa gulat, tungkol sa pagpoposisyon. Ang bawat propetikong pag-sign ay isang paanyaya mula sa Diyos. Malapit na. Halika ng mas malalim. Halika na ngayon. Ang Euphrates ay pinatuyo, oo, ngunit ganoon din ang mga balon ng espiritual na pagkadalian sa maraming puso. Ang pananampalataya ay hindi lamang isang label na dala natin. Ito ay isang apoy na dapat pakainin. Ngayon na ang oras upang bumalik sa Biblia tulad ng dati, hindi kaswal ngunit desperado. Upang magising sa panalangin. Upang tapusin ang araw sa pagsamba. Upang mabilis, hindi para sa pansin, ngunit para sa pagkakahanay. Sapagkat ang mga natutulog sa espiritual ay makaligtaan ang pagdating ng ikakasal. Hindi na antala si Hesukristo, naghahanda na siya, at pagdating niya bigla itong bigla. Ito ay magiging pangwakas, at ang handa na lamang ang makikilala sa kanya. Kaya ang tanong ay hindi kung ang mga palatandaan ay totoo. Sila ay, ang tanong, ay ano ang gagawin mo tungkol sa kanila? Mabubuhay ka ba ng isa pang araw na namanhid ng gawain? O pipiliin mo bang maglakad sa espiritual na kapangyarihan? Hinimok ni Apostol Pablo ang simbahan na tubusin ang oras sapagkat ang mga araw ay masama. Mga taga-Efesos 5:16. Hindi lamang iyon mabuting payo.
Ito ay isang diskarte sa kaligtasan. Habang binubulong ng Euphrates ang babala nito, dapat nating itaas ang ating mga tinig sa pagsamba at sa katotohanan. Dapat nating maabot ang nawala, aliwin ang nasira, at palakasin ang malabo. Tinatawag ka ng Diyos na huwag matakot ngunit upang labanan na may pag-ibig, may katotohanan, at sa hindi matitinag na autoridad ng kanyang salita. Hindi na ito ang panahon ng katahimikan, ito ang panahon ng espiritual na paggising. Marahil ay nadama mo ito, isang panloob na hindi mapakali, isang banal na kakulangan sa ginhawa. Hindi iyon sinasadya, iyon ang banal na espiritu na naghuhugas ng iyong kaluluwa. Sinasabi niya, gumising ka, maghanda ka, ipinanganak ka ng higit sa kaligtasan, ipinanganak ka para sa tagumpay. Kung naglalakad ka sa kompromiso, bumalik. Kung malamig ka sa panalangin, maghari ng apoy. Kung nag-aalinlangan ka sa iyong layunin, tandaan, ikaw ay bahagi ng panghuling hakbang ng Diyos. Hindi niya kailangan ng maraming tao, kailangan niya ang nakatuon. At kung nakikinig ka ngayon, nangangahulugan ito na napili kang marinig ang mensaheng ito. Iyon lamang ang dapat na iling ang iyong espiritu gising. Hindi ka dito sinasadya, narito ka dahil nakikipag-usap sa iyo ang Diyos. Kaya bago natin o ng pahina, tanungin ang iyong sarili. Kung si Hesukristo ay bumalik ngayong gabi, magiging handa ka ba? Hindi lamang sa iyong mga salita, ngunit sa iyong buhay. Ang Euphrates ay pagpapatayo. Ang mga palatandaan ay tumataas, at ang tinig ng Diyos ay mas malakas ang tunog kaysa dati. Huwag pansinin ito, yakapin ito. Hayaan itong maging iyong sandali ng pagbabalik. Dahil ang darating ay hindi lamang isang pagtatapos. Ito ay isang bagong simula para sa mga naglalakad sa pananampalataya. Habang isinasara natin ang kabanatang ito, ang paanyaya ay nananatiling tumaas, maghanda at lumakad kasama ang Diyos. Ngunit maghintay sapagkat mayroon pa ring isang katotohanan na kailangan mong marinig. Ngayon na nakita mo ang katotohanan sa likod ng Euphrates River at ang nakakagulat na mga palatandaan na naglalabas sa paligid nito, ano ang pinaniniwalaan mong sinusubukan ng Diyos na sabihin ng henerasyong ito? Maaari ba itong maging pangwakas na tawag sa paggising bago ang pagbabalik ni Hesukristo? Nais kong marinig mula sa iyo, gumawa ng isang puna sa ibaba at sabihin sa amin, anong bahagi ng paghahayag na ito ang nakakaapekto sa iyo? Naranasan mo na ba ang isang sign o babala na nagpahinto sa iyo at sumasalamin sa iyong espiritual na buhay? Kung naramdaman mo ang pagkakaroon ng Diyos habang pinapanood ito, huwag itago ito sa iyong sarili. Ipagpahalagahan ang video na ito sa isang taong kailangang marinig ang mensaheng ito. Maaari itong maging punto sa kanilang buhay. At kung wala, ka-checking mag-subscribe sa channel at i-on ang mga abiso. Hindi mo nais na makaligtaan ang susunod na video dahil kung ano ang pupuntahan namin ay dadalhin ang iyong pananampalataya sa isang buong bagong antas at direktang kumokonekta ito sa iyong narinig. Panoorin ang inirekomendang video sa screen. Ngayon, inihayag nito ang susunod na propetikong sign na ginagamit ng Diyos upang makipag-usap sa kanyang mga tao. Tiwala sa akin, kung naisip mo na ito ay makapangyarihan, kung ano ang susunod na mag-iiwan sa iyo na hindi nagsasalita. Salamat sa pagiging narito. Ang pangalan ko ay Marco, at makikita kita sa susunod na video. Hanggang doon, manatiling matatag, manatiling tapat, at huwag tumigil sa paghahanap ng katotohanan sa salita ng Diyos.